So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So nandito ulit ako, Linyada ng Mamay, upang mag-share sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa pagmamanok. Which is, hindi to napapansin ng maraming mga magmamanok kahit sila ay medyo matagal sa pagmamanok, medyo marami ng alam. Hindi ko naman sa nila lahat pero marami talaga yung hindi nakakapansin nito. Kaya dito sa ating mga videos na ginagawa, gusto kong ipaunawa, ipaintindi at ipaisip sa inyo yung mga ganitong klase ng mga tips na kahit mga simple at maliliit, napakalaki po ng maitutulong nito pagdating sa inyong pagmamanok, pagdating sa inyong mga alaga. Kung paano magiging maayos, magiging malusog, mas magiging masiglang inyong mga manok, at syempre pagdating sa inyo, kung paano kayong ngingiti dahil yung inyong mga alaga ay nagtagumpay, ang inyong mga alaga ay nakita nyong healthy at maayos. Okay? So mga kamanok, ito pong ating tips na to ay merong kinalaman doon sa ating mga videos na ginawa nung nakaraang araw. Okay, naalala nyo pa ba nung nakaraang araw na binanggit ko po sa inyo kung ano yung pinakamahalagang exercise na maaari nating ibigay sa ating mga alaga para mas maging healthy po sila at mas maging maayos? Okay? So binanggit ko rin po doon na ang pinakamaayos, pinakamagandang exercise is yung scratching. Nakakatulong po kasi ito sa leg muscle ng ating mga alaga at sa overall na pangangatawan ng ating mga manok upang mabawasan ang taba sa kanilang pangangatawan. Sapagkat yung excess fats sa katawan ng ating mga manok ay hindi naman po nila magagamit. Okay? Bibigat lang po ang kanilang pangangatawan at sila po ay hindi po ganon ka-active pagdating sa workout and exercises. Kaya po hindi po maganda yung sobrang taba sa ating mga manok. Kaya po para sa akin, napakahalaga po ng workout na scratching o yung pagpapakaskas. Sapagkat na-extend po nila yung kanilang mga binti eh. Okay? Kapag maayos po yung inyong ginawang scratch pen, dapat po madulas. Madulas po yung kanilang pinaka-flooring bago nyo po lagyan ng balat ng mais o balat ng saging. Bakit po? Ulitin ko lang po ito, hindi pa po ito yung ating mismong topic. Para po sa ganun, pag scratch ang kanilang mga paa, pag sila is nag-workout, na-extend po yung kanilang mga binti. Okay? Maayos po nilang na-extend every workout, every scratch. Makakatulong po yun sa kanilang leg muscle para po mas maayos po yung extension ng kanilang mga siko, ng kanilang mga binti. Kasi kapag hindi po madulas yung kanilang pinaka-flooring, sumasabit po yung kanilang mga paa. For example, sa lupa lang po kayo naglagay ng balat ng mais, sumasabit po, hindi po na-extend ng maayos yung kanilang mga ligaments, yung kanilang mga siko, kaya po nai-stack up na po. Sa halip na maitutuwid po nilang ganoon, may extend po nila ng mas malayo, hindi po nila magawa. Dahil nga po, sumasabit na po yung kanilang mga daliri doon sa lupa. Which is, mas maganda sana at mas magiging maayos at malusog ang inyong mga alaga kapag extend na extend yung kanilang mga binte. Okay? Anyway, ang ating magiging topic ngayon is about doon sa mga manok na makikita nyo kung healthy ba sila o hindi. Need i-improve o need pa nating, para ko ba sasabihin, need pa natin ng gabay, okay, para mas maging healthy sila. Ito po mga kamanok, pag po kayo ay may mga alaga, for example, inyo po silang i-workout, bibigyan nyo po sila ng exercise sa madaling araw, like for example, alas 4 ng madaling araw. Kasi kalimitan po, alas 4 ng madaling araw tayo nagbibigay ng workout and exercises. Sa kadahilanan na malamig pa po ang kapaligiran, hindi pa po stress ang ating mga manok. At the same time, sila po ay medyo gutom pa. Okay? Alam niyo naman, pag ang manok gumising, after ng pahinga nila matulog, syempre pakiramdam nila gutom. Okay? So, alas 4 pa lang ng madaling araw, pero gutom na po sila. Yun nga lang po, natutulog pa po sila, kaya hindi pa po sila makakain. Pero, kung sila nga po ay kukuhanin natin, ilalagay natin sa pens, okay? Sa scratch box. So, pag binigyan natin sila ng pellets, hahanapin po nila yon. So, they are starting to work out.
Okay? Pero mga kamanok, tandaan niyo po ito. Pag ang inyong mga alaga, for example, alas 4 ng madaling araw, nilagay niyo po sa scratch pen. Binigyan niyo na po ng pagkain. Kaso wala pa rin siyang ginagawa. Nakatingin lang siyang ganyan sa inyo. Okay? Wala siyang ginagawa. So, para sa akin mga kamanok, take note of this. Para sa akin, yung ganong klase ng manok, hindi po dapat isama sa ating biyahe. Bakit po mga kamanok? Dahil po para sa akin, tamad po yung ganon. Pag tamad po ang isang manok, para sa akin, hindi po siya magtatagumpay sa kanyang pupuntahan. Okay, kasi wala siyang ganang mag-workout eh. Para sa akin, yung mga manok na hindi po nagwo-workout, once na binigyan natin ng pagkain, may problema po yan sa kanilang sistema. Okay? Kasi given na eh. Given na yung source. Pag ang manok binigyan mo ng pellets, dahil siya ay empty, dahil siya ay gutom, automatic dapat maghahanap siya ng pagkain. Okay? Kasi nakita niya na nagbigay ka ng pellet, ng pagkain, automatic dapat maghahanap siya ng pagkain. Pero kung ang tendency, nabigyan mo na ng pagkain, hindi pa rin siya nag-scratch o hindi pa rin siya nagwo-workout, may problema sa sistema ng manok. It's either stress yung manok, it's either nagkasakit yung manok, it's either may nararamdaman yung manok. Okay? So, pag ganun mga kamanok, kailangan po natin muna silang alisin. Para sa atin, wala po tayong panahon sa mga ganong klase ng mga manok. So, atin muna silang iset aside. Kasi para sa akin, ang isang manok talaga na maayos at po pwedeng isama sa ating pupuntahan, sila yung mga manok na talagang energetic. Sila yung mga manok na talagang pag binigyan mo ng pagkain habang sila is nasa scratch box, maghahanap, magwo-workout talaga. At take note of this. Kung sino yung mga manok na kahit wala pa kayong binibigay na pellets o pagkain sa kanya, pag nilagay nyo doon sa scratch box, kita nyo, nagwo-workout kagad, kita nyo, yung kanyang mga binte ay talagang nag-i-extend, talagang ang bilis niyang mag-workout and exercise. Sila po yung may potensyal na mas maging malusog, mas maging healthy, at mas malaki yung chance na makasama sa ating mga pupuntahan. Tandaan niyo po yan mga kamanok. Dahil po sila ay physically active, dahil po sila ay malusog, dahil po sila ay mayroong magandang panunaw, dahil po sila ay mayroong magandang kalusugan. Okay, dahil po tandaan nyo pag may mga manok kayo na tamad sa workout, possible hindi po ganun kaganda ang sistema niyan. Kaya po sinasabi ko sa inyo, keep aside lang muna yung mga ganung mga manok. Okay? So yun lang mga kamanok, ganun lang kasimple. Ulitin ko lang yung tips ko. Once na kayo ay naglagay ng inyong mga alaga para i-work out ang mga ito sa scratch box at wala silang ginagawa kundi ang tingnan kayong ganyan o kaya palingon-lingon lang na ganyan. So, para sa akin, wala tayong panahon sa ating mga alagang ganon. I-set aside natin, palitan po natin ng bago. Ang kailangan natin, yung masipag mag-workout. Ang kailangan natin, yung mataas ang appetite. Ang kailangan natin, willing na mag-workout habang siya ay nandoon sa scratch box. Para sa akin, yun po ang sign na healthy po ang isang manok at po pwede po silang isama sa ating mga pupuntahan. Alam ko napakasimple lang yan mga kamanok, pero kung iisipin po ninyo, inyo pong huhukayin kung ano yung mga sinasabi ko, marirealize ninyo kung gaano ito kahalaga. Marirealize ninyo kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Pero para doon sa mga nakakakilala sa akin, na noon pa man ay nakasubscribe na dito, kilala nyo ako pag nag-share ng tips tungkol sa pagmamanok. Even the smallest thing, details pagdating sa pagmamanok, binibigyan ko po yan ng paliwanag, binibigyan ko po yan ng basehan. Kaya mga kamanok kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng mga advice pagdating sa pagmamanok, isa lang palagi yung sinasabi ko, isa lang palagi ang hinihiling ko, wala naman po yung bayad. Don't forget to click the subscribe button at syempre i-like yung ating video na to. Kung magko-comment ka at magtatanong ng about sa mga gusto mong malaman sa pagmamanok, willing akong sagutin ka. Willing akong magdagdag ng inputs pagdating sa kaalaman mo.
So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.